Bukod sa naunang 3.4 billion US dollars o mahigit 200 billion pesos na halaga ng mga investment mula sa business leaders ng Japan, nakakuha pa ng mahigit 55 billion pesos na investment si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang business meetings kahapon. At live mula sa Tokyo, Japan, ayun ang balita. Kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Magandang umaga, Maris, mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ika-4 at huling araw na ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos. At kagabi nga po naganap ang one-on-one o bilateral meeting nila ni Japan Prime Minister Takaichi Sanae. Sa kanilang sabay na pagharap sa joint press conference pagkatapos sa kanilang pulong, unang binanggit ng parehong leader ang pag-angat ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan sa mas pinalawak na comprehensive strategic partnership. Kumbaga sa mga level na ugnayan ng mga bansa, yan na po yung pinakamalalim. Mga kasunduang pansiguridad ang kabilang sa mga inanunsyo nila. Sisimulan na raw ang formal na negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement. Mamadaliin din ang paggawad sa Pilipinas ng Abukuma-class destroyer mula sa Japan. Makakatulong daw ito sa defense cooperation at magpapanatili ng rules-based maritime order sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon. Sa kalakalan naman at pamumuhunan, isang tax convention ang pinirmahan para maiwasan ng double taxation sa pagitan ng dalawang bansa. Makakatulong daw ito sa pagpapaganda ng business environment at cross-border investment sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Suportado rin ng Japan ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, ngayon din ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council. May mga kasunduan din kaugnay na mas maigting na kooperasyon sa agrikultura at fisheries, health services, human development, space development at artificial intelligence o AI. Bago yan, Maris, nagtalumpati naman si Pangulong Marcos sa joint session ng National Diet. Ito yung Kongreso ng Japan. Ipinaalala ng Pangulo ang lumalalim pa ugnayan ng Japan at Pilipinas mula nang magbalik normal ang diplomatic relations ng dalawang bansa. 70 taon na ang nakararaan. Anya, hindi lang kaibigan kundi katuwang at kakampi ang Japan na sumusuporta sa Pilipinas kaugnay ng tensyon sa South China Sea. Kinilala rin ng Pangulo ang mahalagang bahagi ng Japan sa economic journey ng Pilipinas. Kabilang sa mga nakapulong niya ang presidente ng Japan International Cooperation Agency o JICA na si Dr. Tanaka Akihiko. Ang JICA ay isang ahensya ng pamahalaan ng Japan kung saan idinadaan ang mga overseas development assistance. Ilang beses nang nakinabang ang Pilipinas dyan. Ang Metro Manila Subway Project halimbawa, pinondohan yan ng ODA mula sa JICA. Ang pagpupulong ni Marcos at ng JICA Chief ay para pag-usapan ng mga ongoing at mga iba pang proyekto para sa pagsulong ng infrastructure modernization, healthcare at iba pang inisyatibo para sa development ng bansa. Magkakasunod ang business meetings ng Pangulo kahapon. Tulad nga ng nabanggit mo, Maris, ayon sa Malacanang, nagresulta yan sa 56.3 billion pesos na pangakong investment sa larangan ng electronics at shipbuilding sa Pilipinas. Mahigit 10,000 raw ang malilikhang trabaho dahil sa mga pamumuhunang ito. Hiwalay pa dyan ang naunang 3.4 billion US dollars o 210 billion pesos na pangako investment na bunga ng mga pulong sa mga business leaders ng Japan. Nasaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga kasunduan ng mga pribadong kumpanya para sa pagdevelop ng AI-powered smart city sa Makati. Meron din para sa digital finance at digital marketing. May hiwalay pang kasunduan para palawakin ang operasyon ng isang kilalang e-wallet platform dyan sa Pilipinas at ang pakinabang dyan ng mga mamamayan ayon sa DTI mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante at consumer. Balik Pilipinas na ang Pangulo, Maris, mamayang gabi, pero bago yan, haharap muna siya sa isang press conference kasama ang Malacanang Press Corps. Maris. Ivan, doon sa mga investment commitment ng mga Japanese businessmen, no? Ano ba yung assurance natin na mag-i-invest nga sila sa Pilipinas at hindi lang ito basta-basta pledge? May time frame ba? At kailan mangyayari, magmamaterialize yung mga trabaho, karagdagang trabaho para sa mga Pilipino? Yes, Maris, magandang punto dahil kailangan i-point out natin na dalawa yung ginamit na word ng Presidential Communications Office para ilarawan itong mga investments na ito. Yung una, yung 210 billion pesos, ang sinabi investment commitment. Ito naman kahapon, yung 56.3 billion investment o expected investment. Yung commitment mukhang binding. Pero hindi rin natin sigurado kung ito ba'y talagang binding at sigurado na o ito ay sinabi lang nila na mag-i-invest sila pero wala pang kasiguruhan. Hindi natin, yan ang isa sa mga kailangan nating linawin. Pero
hanggang hindi nagmamaterialize sa mga investments na yan, they are promises at pwedeng asahan, magandang i-look forward to syempre, pero hindi pa natin siya talaga maaasahan na para bang siguradong-sigurado na. Ivan, anong bago sa defense agreement ng Pilipinas at Japan at ano ang implikasyon nito dun sa kinakaharap nating tensyon sa West Philippine Sea? Information sharing basically, Maris, yung protection of military information agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Among allies, malaking bagay yan. Siyempre, alam din naman natin malaki o malakas ang military capability ng Japan kung ihahambing siyempre sa Pilipinas. At on the receiving end ng Pilipinas, siyempre, sa kakayahan ng Japan sa puntong yan militarily. Pero siyempre, like any agreement, meron din namang give or take yan. Kung ano ang magiging obligasyon ng Pilipinas under the agreement, yan ay magiging bahagi ng negosasyon na sabi nga ng dalawang leader kagabi ay sisimulan na as soon as possible. Alright. Arigato gozaimasu. Maraming salamat. Ivan Mayrina live mula sa Tokyo, Japan.